Okay, so ulitin natin pag-uusap sa James 2. So unang-una ay may 2 tests tayo of totoong faith. Ito yung first. Meron tayong impartial love. So wala tayong pinipili, yung pagmamahal natin walang pinipili. At pangalawa, test siya yung pangalawa ay yung test ng living works. Yung mga good works natin ay buhay, hindi patay. Kasi ito ay dahil sa yung faith natin nagpo-produce ng obedience. Okay? So yung unang-una, test of partial love. So ito yung verses 1 to 13 sa James 2, ano? James 2. Yung first part, may command daw against partiality. Sabi nga natin kanina sa James 2:1, yung mga banggit natin na my brothers, show no partiality. Yung Tagalog ay walang pinapaboran. Pangalawa, isa pa sinabi, maging pantay-pantay ang tingin. At yung isa ay, una ay walang tinatangi. Ayun. So, wala daw tinatangi. Wala daw tinatangi yung ating kahit sino wala tayong tinatangi. Okay? So, yung una, my brothers or sisters, sabi niya, nire-remind lang niya na we are of one faith. So, isa lang yung faith natin. And lahat tayo kasi, ang basis ng hindi kayo magtatangi dahil pantay-pantay tayo, dahil magkakapatid tayo. So, although sa ibang hindi, kumbaga, hindi. Sa atin lang to. Sa atin lang to. Sa believers lang. Kaya nga ito yung basis natin na meron tayong dapat talaga walang pagtatangi sa atin. Kumbaga, kung may mortal sin, wag ka magtangi kasi pantay-pantay tayo kay Christ. So, shared faith, equal standing tayo kay Christ. So, hindi ba wala tayong yung kumbaga super Christian mas mahal niligtas ni Christ itong isa kasi mas ano siya, una niya tong niligtas kasi mas angat siya, ito mas hinulhuli niyang niligtas kasi mas lowly siya, walang gano'n. Pantay-pantay ang tingin talaga sa atin nung niligtas tayo ni Christ. So, kaya yun ang basis kung bakit tayo dapat wala rin tayong itatangi kahit na sino. Yung susunod dun, believers daw tayo in our Lord, glorious Lord Jesus Christ. Teka lang, baka ito na yung verse 2, wait. So believers daw, yung believers nga, we are the foundation nito na ang identity natin rooted in Christ. And yung favoritism is worldly, ano talaga yan, worldly thinking talaga siya. So pag naisip nyo yan, o nakita nyo yan sa sarili ninyo, sa ibang tao, kung hindi siya Christian, hindi nyo na talaga sila mapipilit. Kasi kalakaran ng mundo talaga may pagtatangi. Meron talaga silang ano, kaya nakikita niyo yung mga tao 'pag nagsasalita, ay parang bilib na bilib sila dun sa mayayaman. Ay grabe, talagang alam mo yung tingin nila dun sa mga may biglang bago yung kanyang ano, ano ba ang nakita niya yung bahay nila bagong renovate, ang ganda parang grabe 'pag pumasok ka, 'pag gano'n ka magsalita o nakikita sige, sige 'pag hindi Christian ma-excuse mo, hindi Christian. Pero 'pag ikaw Christian nakarinig ka ng gano'n, sobrang ang taas-taas ng tingin nila sa mayayaman para bang 'di na sila makante kasi mayaman sila talagang yung iba pa nga sabihin, "Ito hindi nga Christian pero ang bait-bait." Tinatangi din niya kasi, "Ay grabe ang bait nito, talagang tinulungan ako nung meron akong sakit. Ay grabe hindi ako pinabayaran sa hospital bill ko." Tinatangi niya, na sobrang parang tinataas niya na sobrang, "Wow, wala ng papantay." Yung mga Christian ko nga sa church hindi ako tinulungan, eh. Ito nga tinulungan ako, hindi Christian 'to, pinagmamalaki pa niya na hindi Christian 'to. Puwede ba 'yun? Brethren, dapat nga ano, wala kang itatangi kasi kung kahit naman sinong gumawa ng mabuti sa'yo, sino ba talagang nag-udyok sa kanya para tulungan ka, tutuusin? Si God, dapat mo ba siyang itangi na siya yung, wow, ilalagay mo na siya sa pedestal? Lalo na kung hindi Christian, naku, wag kayong mag-aano, kasi sa tingin ni God, anong tingin ni God sa non-believer? Kahit na napakabait niya sa'yo, niligtas pa niya yung buhay mo kunwari, ginamit pa rin siya ni God. Hindi pa rin siya Christian, yun ang katotohanan. Ang brethren minsan talagang kaaway mo, minsan talaga may mga ugali kung tutuusin. Although siyempre kung hindi siya kunyari masama ugali niya, hindi siya nagbago pa rin or may mga weaknesses pa siya kahit believer siya, ano yun,
Still alam natin pagpasensyahan pa rin natin, inaayos pa rin naman ni God yung mga ano, pero kumbaga wala tayong itatangi na ano, na ikaw oo, yung ang sin dun is yung mas favorite mo 'tong isa kaysa dito. Pero lalo na daw sa church, wala siguro, pero yung iba nga kasi kahit Christian, fini-favorite pa nila yung mga unbelievers, eh. Na ano, eh, may gano'n pa din, eh, kasi nga tingin niya yung mga kasama niya sa church hindi niya siya pinapansin. Ito mga unbeliever ko na kabarkada talagang vibes na vibes talaga kami dun. Ayun, may problema na yung Christian na yun. Ibig sabihin wala siyang fellowship talaga, hindi niya na-build yung relationship niya dito sa ano, sa church. Pero kung nga ikaw totoo Christian na dito yung ano mo, huwag ka rin magtatangi dito, "Ay ito ang ano namin itong clique group ko 'to, eh, kami talaga." Hindi kami puwedeng mayanig. Ayan, yung mga grupo lahat puwede mong ipapasok sa ano mo, sa grupo mo kumbaga. Wala ka ring i-aano, itsetsepuwera na ano, okey. So yun ang basis kasi pantay-pantay tayo kay Christ. Pangalawa, no show no partiality, prosopolepsia, yun ang Greek niya, prosopolepsia. Ano ibig sabihin nun sa Greek na yun? Literally to receive a face. Ano sabihin ng to receive a face? Sa face, sa ano pa lang, sa pagmumukha. Judge. Sa 'di ba ang face ang unang-unang nakikita mo sa tao 'pag tiningnan mo siya? First impression. Oo, so yung nakikita mo kaagad sa panglabas, make judgment ka, gumagawa ka ng judgment based on panglabas niya, oo, wealth, status, clothing, "Uy, yung suot niya branded, oh." Talagang ano, ta's yung o kaya yung mga yung suot niya talagang ano, yung tawag dun, may combination, color combination, hindi yung red tapos ano, yellow, mga gano'n, hindi yung iba-iba yung kulay ano, ang galing niya mag-color combination, talagang ano-ano mo siya. Okey lang naman mag-ano, mag-appreciate, 'di ba, na, nakakatuwa naman si Sister Violie, ang ganda naman nung suot niya ngayon, wala namang problema dun. Pero yung talagang i-aano mo talaga na, "Ay, grabe talaga siya, talagang." Itataas mo siya dahil doon or we need what o kaya yung isang tao na, ano ba status, tingin siguro wala naman sa'tin nanlalait ano 'pag ang suot, eh, hindi ano, hindi bago or hindi in ano tawag dun, hindi hindi yung ano tawag dun, yung wala sa uso, yun. Ah, kumbaga yung pang ano pa 19 ano, although ngayon kasi uso na ngayon yung binabalik yung dati, eh, yung mga retro, 'di ba? Pero dati hindi, eh, pagka yung makaluma yung damit mo parang yung parang ang suot mo daw parang teacher, yung naka-closed neck ta's yung parang ang tingin nila, "Ay, parang teacher naman 'to magsuot." Parang turtleneck na covered na yung mga ano, hindi, 'wag pa rin. Kasi wala naman yun, eh, preference lang naman nila sa pagsuot yun. Mamaya wala talaga silang budget bumili ng bago. Ba't kailangan mo silang ilait, or hindi naman lalaitin, pero yung iba kasi parang mas mababa yung tingin sa kanila compared sa iba. Hindi, eh. Pang-unbeliever, oo, sige. Pero 'pag true believer ka, hindi dapat yun nakikita sa'tin at all. 'Wag talaga nga siguro talaga tayong tumingin kasi si God naman nakatingin lang talaga sa soul, eh, sa puso, eh. Try nating tumingin yun sa puso. Ngayon, paano kung nakita mo yung puso salbahe? Ano naman, survey. Kaya naman niya talagang magsuot ng gano'n. Tapos 'pag Sunday, bakit Sunday is best? Parang dapat alam din nila yun kasi Oo, pero may preference pa rin. May tao talagang kayang-kaya niyang bumili, pero gusto niya lang talaga simple. Hindi, preference niya simple lang talaga. Siguro yung iba yung Baptist kasi gano'n ang tinuturo nila, "Hoy 'pag Sunday, Sunday best. Pupunta ka ba naman sa presidente, ang susuot mo ba yung pinakaluma mong ano, damit. Siyempre bibili mo yung susuotin mo yung bago, yung pinaka-best mo kasi pupunta ka si God, King of Kings and Lord of Lords, dapat." Gano'n ang sinasabi ng Baptist. Pero yung iba talaga kunyari hindi naman din nila alam yun o ano, 'pag sinabihan mo sila ng gano'n, magiging ano, offensive din sa kanila. Paano mo sasabihin sa kanila unless gano'n kayo, ayan, ganyan kayo close na close, super. Kunwari, okey, baka gusto mo naman ganito, puwede mong i-gano'n na hindi siya ma-offend. Actually, palabas lang naman yun, eh, okey lang yun, hindi mo naman kailangang big deal, eh, oo. sasabihin pa lang kami na huwag kang pumasok sa ano, Ang ano kasi,
panglabas na ano, yung iba sasabihin, "Ay 2 hours lang naman ako pupunta, bakit naman kailangan pa akong magdamit, 2 hours lang naman yung service, 1 1/2 nga lang tayo 'di ba?" O parang, "Hindi ko naman kailangan siguro isuot pa yung mga ano ko, hirapan ko pa, ipapa-dry clean ko pa yan." Hindi, joke lang. Hindi, kanya-kanya yan. But anyways, Kasi pambili ng maintenance, yung oo. di ba, nakaisip yung dami ko, paulit-ulit yung parang susuot. Kahit maraming tanggal na ako. May favorite silang damit, eh, yun yung gusto ko, eh. Komportable, o yun yung iba, maganda hindi naman but anyways, may kanya-kanya mga dahilan at minsan ako, susuotin ko 'to, naalala ko, "Ay sinuot ko nga pala 'to last Sunday." Kasi siyempre araw-araw ko lumalabas, eh, siyempre nakalimutan ko na, nalaban na ulit. Tapos siya ulit yung nakita ko, eh, nakalimutan ko, "Ay ito nga pala ulit sinuot ko." Pero okey lang, eh, nakalimutan ko, eh. Kasi bakit ako na hindi mo nilaban yung nauna makita ng puti isa magpasok sa office ganun, parang Sipon. kaya hindi ko muna nilalaban yung mga Pinasisira sa mga Parang talaga. Una yun Eh, si Paulby naman siyempre ano, ano naman. gano'n talaga. Alam mo i-monitor mo ba naman yung mga suot mo araw-araw, ubos oras pa yun. Anyways, okay, so intindihan na natin yun, so pagtingin natin, pag-pray natin, 'pag pumapasok sa isip natin yun, mag-ano ka na, "Lord, patawarin mo po ako." Sin of partiality, ha? Hindi siya simpleng sin. So, ano lang, ngayon kung kunyari magbibigay ka, meron kang extra money, kanino ko ba ibibigay 'to? Oh, sinong favorite? Joke lang. Pag-pray mo kung sinong nangangailangan, hindi yung dahil, favorite ko 'to kasi ito malaki magbigay 'to 'pag Christmas. So, siya yung bibigyan ko ng mas malaki ano, hindi. Ipag-pray din niyo. Minsan nga ang bibigyan mo yung hindi makakabalik sa'yo, eh. Ibig sabihin, 'di ba, parang si God yung magbabalik sa'yo mas hundredfold, pero minsan hindi sa earth, minsan sa heaven na. Hindi ka nahihintay. Oo, kasi yung iba mas malaki yung budget ko kay ganito kasi binigay niya sa akin last year worth 2,000. So, dapat ang budget ko din sa kanya 2,000 o 3,000. Tapos ito ang binigay niya lang sa akin worth ₱50. O di sige, budget ko rin sa kanya ngayon worth 100. Sige, doble na nga, 100. Walang gano'n. Isipin ninyo kung ano yung kailangan ng tao, depende rin sa budget niyo, kung wala ka namang budget, bakit mo papantayan, 'di ba? So, wala sa ano 'yan, So, doon tayo sa next na part. Sabi nga niya, as you hold the faith, ano nga yun, verse 2? Ano ba yung verse 2? Mamaya nagkamali na ako ng sulat, eh. As you hold the faith. Okay, so sabi doon, ano daw yung hold the faith? Ano yung hold the faith? So, kino-connect daw ni James yung right faith with right conduct. So, you cannot hold the faith if you practice discrimination. So, pangangatawanan mo daw ang pananampalataya, hold on to the faith. Anong Tagalog nun? Verse, ano, tama ba to? O ibang verse? Yung sinasabi. James, ano ba siya? Wala sa James 2 eh. Hindi yata itong verse na ganyan sa inyo. 1, 2, 2, 2, wala. Ah, mali ito, mali. So, sa susunod tayo. Baka to sa last part pa to. Sige, next. Okay, punta tayo sa verse 2. So, sabi dito, verse 2, if a man wearing gold ring, sino ba sa inyo may gold ring dyan, ha? And our fine clothing comes into your assembly. Ito daw yun sa church. Ito yung meetings natin. And the poor man naman daw in shabby clothing also comes in. And you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place while you say to the poor man, you stand there or sit down at my feet. Ito ka sa paanan ko. Have you not made them distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Okay. So, nakikita niyo dito yung difference ng pagtrato, di ba? Gold ring, literally, sabi doon, gold-fingered or rare, describing someone adorned with multiple gold rings, status symbol siya. Okay. Actually, sabi nga daw nila, 'di ba, kabaliktaran, yung mga nagdadamit na parang mayaman, tutuusin, hindi naman talaga gano'n kayaman.
Yung mga super yaman, kung magsuot, simple. Ayun. Hindi hindi nga talaga mo makikita sa panlabas, kung tutuusin mo. Tapos makakatawa ka sa mga palabas nga, yung mga palabas na mga Chinese, Korean, ganyan. Sabihin nila, "Oh, ito nilahit-lahit, yung pala CEO daw siya ng ganitong company, nilahit-lahit mo." Oo, nag-aano na tapos, sige hindi ka makakaano. But anyways, mahilig ka talaga tayo tumingin sa Panlabas. panlabas. Tingnan nga natin dito. Hindi na natin madawit ang mga tao, 'no? Anyways, fine clothing. So, luxurious garments associated with wealth. So, yan yung mga shining, lampros, Greek word lampros, shining. Yan, ikaw, shining ka, shining. Labas. Ayan. Walang pera. Yan, yung camera, para makita kayo. Shining daw. Shining. Yan, tapos, sabi doon, yung assembly nga is the gathering. So, Christian worship, tayo yon dito. Yung poor man daw in shabby clothing, raipara, means filthy or dirty. Pwede rin dito yung hindi lang sa damit, yung hindi pala nakaligo, kung may amoy. Actually, sa ibang church, di ba, bakit ba ibang church, diba, may mga nagpupunta na iba mga India, di ba may mga ano sila, amoy minsan. Hindi, kasi may kumakain sila ng mga spicy, so iba yung amoy nila, di ba? Yun din eh. Minsan hindi tayo sa tingin, pero sa amoy. Hindi pala naliligo. So, kahit na kumakain silang spices, basta naliligo, walang amoy. So, dahil lang, baka wala silang tubig. Hindi, joke. Hindi siya ako pumunta talagang sa kinakain mo dahil naliligo. Makikita ko sila pumapasok sa amoy talaga ng kinakain nila. Kasi sa totoo lang po, nag-comment din sila sa akin dahil siguro yung sa amoy ng amoy isda. Oh. Hindi na gusto amoy din natin. Kasi yun lang din tayo. Tapos parang amoy araw din daw tayo. Tapos sila nila gusto amoy ng pagkain natin. Kung tayo ayaw natin amoy nila. So, tayo. Saka nilang mabango yun. Opo. O, hindi lang panglabas, pang-amoy na amoy natin, or yun. So, yung iba naman, ang kanilang tinatangi, yung mga masyadong ano tawag po? Maggalaw-gaw. Ano ba yan? Maggalaw-gaw. Yung sociable. Hindi, galaw-gaw. Galaw. May pagaspang. Pagaspang. Oo, magaspang. Ay, Tapos, kung magsalita, parang palengkera. Yun naman, ayaw naman nila ng, gusto ko yung tahimik lang. Gusto ko yung demure. Ito talagang palengkera. Hindi ako, basta, sabi mo, yung tataas ng boses. Isa si Jamie, ganun dati yan eh. Pag may isang ng babae na, pag naririnig daw niya yung boses, ayan na naman, para na. Naririndi. Ang taas talaga yung tinig ng boses niya. Well, ano rin yun, katangi din yun kasi eh. Well, hindi naman niya talaga kasalanan ko yung boses niya. Sa tinig. Merong Tapos kung ang ano niya, lumaki na siya na parang ang salita niya hindi masyado refined yung pagsasalita. Yung parang, "Hoy, Mare! Oh, ano?" Yung mga ganun. Ano pa mga style na iba na ano. Anyways, merong iba-iba talagang taong gano'n. Siguro tayo lang nasanay na pare-pareho lang yung ano natin, temperament dito. Pero baka nagpunta ka sa ibang lugar, iba ang ano. So, gano'n din pwedeng itangin. Next. So, if you pay attention to one and say, sabihin, mas pinapansin mo yung isa ini-snub mo. Yun yung parang point doon, ano? Send ko na lang nga sa inyo yung slides na yan para hindi na kayo mag-picture. Have you not made distinctions among yourselves? So the same word in doubting yung ginamit sa first chapter. Favoritism reveals divided judgment and lack of faith. Paano kaya masasabing ano yun? Na nag-judge ka na kasi ginudge mo na siya eh, panlabas. Tapos lack of faith. Bakit kaya lack of faith yun? Bigla kasi tingin God for siya eh. Pero dapat tayo ganun din.
Kaya example yun. Okay. Kung hindi tayo fair doon sa tao, ano rin yun, chosen din yan. Kumbaga, ano rin yun. So, kung kinuman ni God sa iyo ito, na walang ano, i-trust mo siya, na may faith ka sa kanya na yun ang pinakamabuti. Interest natin na huwag tayong magtangi. Sige, sundin ko kay Lord kasi ito yung commandment. Trust kita. Yun ang faith. No? Kung ano yung sinabi niya, gagawin natin. Kasi kahit nasabihin mo, ikakaiba talaga siya eh. Talagang ano siya eh. Ibang-iba siya sa usual. Hindi siya yung parang gato. So, we become judges daw with evil thoughts. So, ano daw ibig sabihin nun? You have made distinctions, become judges with evil thoughts. So, judge ka na nga, meron ka pa, yung judging mo, may evil thoughts na kasama. Oo. You set up yourself as an unjust judge. Ang ginawa mo, ikaw na pala ang naging judge. Tapos, ikaw ay, ang motivation mo ngayon, worldly standards. Kasi hindi mo naman nakikita yung puso ng tao eh. Sino ba nakakita ng puso ng tao? Rather than godly righteousness. Although pwede na natin makita sa, kilala na natin siya na matagal, alam na natin yung ugali niya siguro, nakikita naman doon. So naging judge tayo, unjust judge with evil thoughts. So malaking issue pala siya. Nagiging feeling mo ikaw ay mataas at kaya mong i-assess lahat ng tao. Ito. Ito okay to. Ito hindi. Ito okay. Pasa. 100, 90, 80, 80%. Pero kapag grading, ano? So hindi daw talaga maganda yung parang nag-ano-ano tayo sa mga tao. Meron tayong ginajudge, tinitingnan natin sila ng ano. Actually, sa anak, ganon. Guilty kayo, no? Ako, so, hindi ako guilty, ah. Ako lang ang hindi guilty sa ako lang. Wala ibang Pero kung ako kaya nagkaanak, syempre, mahirap. Diba? Pero hindi, kasalanan nyo. Kung ginawa niyo yun in the past, anong gagawin niyo ngayon? Alam niyo ang kasalanan niyo. Mag-repent. Oh. Si Sister Edith, ayaw aminin kasi baka nandito yung anak niya. Joke lang. Ay, kasi kadalasan ng nanay, yung anak na lalaki. Tapos yun si brother boy lang. Oo. Wag mo na siyang isipin. Ano, wala na siya. Ikaw na lang isipin mo, sarili mo. Hindi, yun nga. Pag-pray niyo kung talagang ito naging kasalanan niyo before, malaking kasalanan to. Kasi ito yung kasalanan ni, sino yung sa Bible? Nagkaroon ng favoritism na nanay? Si nanay, tsaka iba yung favorite, si tatay, sino? Tsaka si Rebecca? Rebecca? Oo, anak nila si Jacob and Esau. So, kitang-kita nyo, 'di ba, yung nangyayari sa kanila, 'di ba? Si pinapaboran niya yung bunso, si isa, tapos kahit may kasalanan, inano niya, 'di ba? Si Jacob, si Rebecca. Tapos si naman, gano'n. So, inaano ni God to eh. Hindi mo malaman eh. Pinapaboran mo pala yung di pala Christian. Yung pala yung pinapaboran mo, yung hindi mo favorite, yun yung naging Christian. O, hindi ka judge talaga. Hindi mo alam yung mangyayari sa anak mo. Ito pala, ang tigas ng ulo. Pero in the end, siya pala yung sinave ni God. Siya yung naging Christian. Ito, grabe. Wala kang masabi. Napaka-responsible. Buti na lang, Christian na sila. Napaka-responsible. Tapos, yung pala, in the end, siya pala yung mayabang. Kasi nga, mabait siya. Syempre, righteous. Ganun ang mga mababait eh. Parang self-righteous na. Hindi ko na kailangan si God kasi mabait na ako eh. Yan yung mga temptation pagka mabait ka eh. Hindi mo nakikita na kailangan mo ng salvation. So, hindi natin ma-judge, ha? Siguro dapat ang reaction mo na lang is, diba? Pag may magkakaapo na lang kayo, ano sasabihin sa anak ninyo? Kung matigas ulo niya, yan lang lalo mong ipag-pray at kay God. Wag yung siya yung parang busit na busit ka talaga, makita mo pa lang yung narinig ko na yung boses niya, ano na naman ang ginawa mo? Gano'n ka na naman, ha? So, pag hindi, pag-pray mo lalo yung salvation niya, mas talagang lalo si God. Pero hindi, kahit na yung, di ba yung prodigal son? Yung pangalay, mabait, pero anong nangyari sa kanya? Siya yung hindi naging, siya yung, ang yabang niya kasi. Yun ang mga, ng mga mababait, temptation, kayabangan naman.
na hindi sila makalapit kay God, na hindi nila feeling na hindi kailangan ng salvation kasi ang bait ko naman. Kaya ko naman, 'di ba? Oh, hindi lang kaya mag-humble before God, napakahirap. So talagang ano, yun naman ipapag-pray niyo naman para sa kanila, mabait nga sila, pero makita nila na sinner talaga sila, kailangan nila si God. Parehong mga anak lahat yan pantay-pantay, kailangan nila si God, si Jesus para ma-save. So talagang ano yan, yan talaga ang, tayo kasi minsan makikita mo lang Sunday, sandali lang tayo nagkakaroon ng judgment, pero yung sa pamilya, yun ang ano, yun ang lagi araw-araw na sin mo kung favorite mo siya, may favorite ka for 25 years, 25 years ka nagkakasala of favoritism. O, 'di ba? Kung 60 years old ka na, di 60 years old ka nagkasala. Itong isang anak mo, hindi hindi mo masyadong lagi napapagalitan. Ito, pasaway, napapagalitan mo lagi. Okay lang yun. Mayroon bang favoritism doon? Ay, wala. Basta correct mo pareho. Kung mali. Kung hindi mali, wala kang bias. Kasi minsan may bias na rin eh. Alam mo nangyari. Kasi lumalabas, ako na naman, bakit si ano hindi napapagalitan? Hindi, dapat objective. Kailangan na. Ay, di ko. Cookie. Ano, may pagkain ako ng aso. Kaya po na. Siguro kailangan natin ng aircon, no? May init na, no? Di ba? So, ang iba ang ano, yung may bias ka. Siguro sabihin natin, pag mali. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero, iba yung, kunyari, isipin nyo na lang, anak ninyo, ginawa itong, nahulog niya itong baso, yung pinaka-favorite mong baso. Compare mo lang, kunyari, ang nakabasag nun yung favorite mong anak, na mabait, ay yung isa. Pag nabasag niya, anong reaction mo? Ganun ka ba? Hindi. Sige anak, okay lang, aksidente. Para pag yung nakabasag, yung Hindi mo hindi mo visit ka lang, yun na lang, visit ka. Pag nabasag niya, anong reaction mo? Di ba ganon? O yun ang ibig sabihin nun, bias ka. Yun ang ibig sabihin nun, lumalabas yun sa initial reaction mo. Dun yun. Oo. Kasi nga, naipon eh. Napunta yung dati mo pa niyang ginagawa. Pag may ginawa na siyang ulit niyan, konti lang naman lang ang ginawa niya, nag-react ka. Yung isa naman, since mabait siya nito, ngayon lang nagkamali, anong gagawin mo? Hindi ka masyado galit. Kasi parang mas mapasensyoso ka. Parang ano, so baliktad. Kung anong sin, kung talagang sin, i-correct. Kung kahit na ba napakabait niya, i-correct mo. Itong sin niya maliit, kahit na dati pa siyang pasaway, tama lang yung pag-correct mo. Hindi yung parang, sobra ka lang, parang bulkan ka sumabog. Yung mga gano'n, di ba? Minsan, parang yung pagpuno ng salok, alam niyo yung movie na yung pagpuno. Parang, lagi ka na lang inaano ngayong buong week. Ito, bigla na lang nung last day na, Friday na, end of the week na. May ginawa siyang maliit lang. May sinabi lang siya sa yung comment na parang, Mami, bakit ganyan? O, Mama, ganyan. Bigla ka lang nag-react. Ang liit lang ang sinabi niya, ha? Naipon. Kasi nga, dati na siyang may sama ng loob sa kanya. Yun ang ibig sabihin. Pag may kasalanan, parusahan nyo. Para pantay-pantay ang tingin ninyo. Okay? So, yun yun lang po. Next tayo ay sa favoritism. Siguro convinced na tayo na ang favoritism pala ay hindi maganda talaga, no? Okay, next. Oo. Kaya nga eh. Isa lang ang lagi kong pagagalitan. Joke lang. So, ang sin daw doon is not noticing the difference. Dahil na nakita natin yung pagkakaiba nilang dalawa. But, in acting to make on it by making value judgments. Yung pag-judge natin sa dalawang tao. So, yun ang kasalanan doon. Yung isa daw, may attention, sobrang attention natin. Yung isa naman, hindi mo pinapansin. Dismissive, degrading. O, diyan ka na lang sa tabi-tabi. O, dito ka na lang sa diyan ka lang, huwag ka diyan, kung gagalaw dyan, diyan ka lang Yung isa talagang, ay, sige, prepare mo pa yung, ko, baka malino, may alcohol ako, ito, ipipunasan ko. O, di ba? Talagang kitang-kita mo yung attention mo, bibigyan mo siya ng oras. Yung isa, kung ano sa kanya,
nagtatanong sa'yo, saan ba si mamaya na, mamaya na. Hindi mo pinapansin. Yan. Tapos ang turo mo nga lang, yung uso mo lang, yun. Hindi yung ano. Pero pag favorites. Oo, kahit na bising-busy ka sa ginagawa mo, Sister Nene, busy-busy siya sa mga tinatype niya. Sige, dito. Talagang di magkadarapan. Joke lang. Ayan na, Sister Nene, Joke lang. Pag alam mo, pag mga matatanda na, priority mo. Pag medyo bata-bata, nadali. Parang gano'n. Pero hindi naman. Okay lang yan, pag busy ka naman talaga. Depende na sa kailangan. Kailangan. Pagka urgent naman, Kita naman sa puso. ayun eh. Oo. Pag urgent, alam mo urgent, kailangan na yun. Pero pag hindi mo, pwede rin mamaya. Pag urgent, Anyways, pero totoo naman talaga, may mga ganong tao talaga na parang medyo favorite ka. Naalala ko lang sa higher kasi yung mga admin, yung mga assistant, yung secretaries, yung mga nasa office, talaga pagka napansin nila Mia, pagka daw kunyari may iiwan sila, bawal talaga mag-iwan dun ng food or para pag-iwan naman, magbigay ka gata, bawal talaga bawal kasi syempre patong-patong pa naman yung, pero pag ako daw, pag magpapaiwan sila para sa akin o sa amin, okay lang talaga, inaano nila talaga. Favoritism, Hindi, kasi nga, ka-close ko yung mga kasel ko yung before pa. Talaga pa ako. Magkakasel kasi kami niya. Si Elma, siya yung sa accounting doon. Si Jing, yan. Kasama ko yan. Oo, kasama ko talaga sila. Tapos yun nga, talaga close talaga kami. Tapos si Mama naman, yung Mama ni Jay, pupunta talaga, favorite na favorite niya yung gustong-gusto niya. Sit here, sit there. Up there. Up, cookie. Oh, up, go up. So, gano'n talaga. Minsan naman, okay lang yun kung may favorite silang gano'n. Wag lang nila lalaitin yung hindi, Oo, okay lang naman. So, okay lang. Joke. So, bahay, Nagpaparinig si Nene, tignan mo, joke lang. Parang, yung iba naman, pag yung naaabutan mo. Yun nga. Ganun, di ba? Yung naaabutan mo siya, pasalubong, gano'n. Tapos, ginaano. Pero pagka... Ganun ang tao. Ganun nga, kahit nga sa hospital, yung mga guards, yung mga security guard, pag kilala ka na alam niya na bibigay ka kunyari, pag nagpa-park ka, pero pag yung mga guard na hindi mo kilala, wala, di ka pa, wala akong parking, doon na kayo, gagana. Ganun mga ganun talaga sila Although normally naman talaga sa hospital, pag hindi nila kilala yung doktor. Tapos, nalaman ko, hindi ako pinapapark ng isang guard ng Kasi sabi ko, bakit yung mga residente dito nakakapag-park? Kami consultants, hindi ako makapag-park. Yung pala, nalalaman ko, binibigay pala na 100 kada park nila. Pa sabi ko, okay pala, kaya pala ganito sila. Binibigyan nila ng may pesto na talaga yung mga residente. Sabi ko, okay talaga to ako kung pagbibigay man ako, 50 lang. Extra income nila yon. Anyways, so yun. So, have you not made them distinctions? So, yun nga, nagiging sinful, nagka-create tayo ng sinful divisions within the body of Christ. Sinful siya. Nagkakaroon ng divisions. Okay? Kahit sa paningin mo lang siya, divide mo, ito, okay to, itong mga tao to. Ito, hindi masyado. Ito, medium. Moderate. Hindi, wala dapat ganon. Pantay-pantay. Okay? So, ano pa next? James. And become judges with evil thoughts. So, valuing one person over another based on wealth or favors, no? Based on favors. They have abrogated themselves the role of God. Ginawa mo na sarili mong Diyos. Bakit? Nag-judge ka na Ikaw naging judge ka na. So, the only true judge is only God. So, yung evil thoughts na nare-reveal yung heart natin, ano daw yung binavalue natin? Ginagaya ba natin yung world values o yung gusto ni God? Yung value ni God? Ang binavalue ni God, heart.
The Lord looks at the inner appearance, not the outer appearance. Mahirap talaga. Kailangan natin ibaguhin yung thinking din natin talaga. Lalo na pag nakikita niyo yung sarili niyo, tumitingin sa panlabas, ay mas, ang ganda. Ito, ay yung suot niya parang fake. Ano yan? Ito puro original. Hindi, alam niyo, original. Kapag original, di ba? Kaya, sapatos. Ano ang original na sapatos? 10,000. Eh, yung mga nasa Green Hills, magkano? 500. 500 daw, Divisoria, 500. Pero pareho-pareho itsura. Ganun yun eh. Hindi mo may halata. Pero kung magaling ka tumingin, alam mo yon. So parang, ay ito puro ano to ba? Pilibang tingin mo, wow, rig lahat, rig. Ito, ay puro hindi rig. Parang iba na yung tingin mo, hindi. Yun na yun, ha? Yun na yun. World values na yan. Hindi na yan value regard. So, titingnan mo siya based on sa internal, sa puso. Okay, God values the humble, sabi sa Luke 1:52, not the outwardly successful. So, lalo na yan, pag nakikita kayo sa reunion, ano tinitingnan ninyo? Reunion. Uy, CEO. Oh, ito, uy. Dollars ang ano nito, abroad. Isa, wala lang, regular employee lang. Minimum wage. Ay, parang ang tingin mo, ay, hindi siya successful. Para nagkaroon katuloy ng partiality, di ba? Ayan. So, nagiging ano na tayo. So, sa church, wala dapat ganon. Wala dapat, the church, suman. So, sabi daw, church is not a place for social ranking. Wala dapat social ranking dito at all. No? God values nga the ano. So, okay, kuha niyo yun ha. No, next, verse 5-7 naman. The reason daw, bakit galit si God sa favoritism or partiality. Ano daw yung value system ni God? So, sabi dito, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world, to be rich in faith, and to inherit the kingdom He promised those who love Him. Diba? So, ang mas favored ni God sa Bible, yung daw poor in the eyes of the world, but rich in faith. Hindi lahat ng poor, baka kala nyo lahat ng poor mamaya yung poor naman hindi Christian at masama. Hindi. Kung siya ay Christian at mayaman siya sa pananampalataya, kahit poor siya, mas angat yun sa eyes ni God. To inherit the kingdom He promised those who love Him. But He who have dishonored the poor, is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? So, ano yung reason daw? Ano po? Ano daw yung reason? Bakit daw galit si God? Unang-una, number 1, God's electing choice. Verse 5. Si God ang nag-choose. Siya ang nag-elect. Sinong namili kung sino maliligtas? Si God. So, pinili na ni God itong person na to, whether rich o siya o poor. Wala sa kanya yun. So, ang madalas nga daw, minapupili niya yung mga poor and weak and lowly to showcase His grace. So, ang puso ng tao, kung ikaw yung puso mo daw ay dapat poor in spirit. Di ba sabi nga, blessed are the poor in spirit. Whatever state, anong financial status mo. Dapat ang gusto niya, poor in spirit. Ano sabihin ng poor in spirit? Naalala niyo ba? Yung beatitude. Ano sabihin ng poor in spirit? Yung bang poor ka na parang lagi, lugmok ka lagi, poor in spirit. Parang ano, Pakumbaba, okay? Ano pa? Humble, ano pa? Sige.